Yung kauna-unahang video ko nito ay concluded na kailangan ko magdagdag ng isa pang panel kahit 200 watts na ang rating nito. In actual operation kasi, kulang ang isa lang nito para sa aking power station na merong maximum solar input na 220 watts. Pero, hindi rin kaya ako susubra sa maximum input rating ng aking power station kung dalawang panel ang aking gagamitin. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! I have proven in my previous video na hindi ito genuine solar panel from Jinko. Ginamit lang ng seller ang brand ng Jinko Tiger Neo para mabinta ito. Kahit walang space ang pangalan na nilagay nila doon sa kanilang page sa mga katagang Tiger or Jinko, Tiger at Neo, but this is still an attempt to counterfeit the genuine Jinko product. But as I've emphasized in the previous video, kahit hindi ito genuine, di natin masasabi agad na hindi ito maganda. Sa katunayan, this is good enough to meet our needs. Huwag ka lang mag-expect ng mataas. As a matter of fact, na-test ko ulit ito sa latest video ko na ito'y hanggang 150 watts lang o ang sustained power generation niya ay hanggang 145 watts lang. This panel is a rebranded product from China. May mga ibang brands nito nakita ko, depende sa seller. Ito ang binili ko ulit para kapareho nung una kong panel. The same store ang binilihan ko kasi ayaw kong lalong mapeke. Ang atong higala nga electrician from Iligan City, si Froy, nakabili ng Jinko daw. Pero yung nabili niya na second panel niya o isa sa mga panel niya, hindi ganito ang kanyang terminal box. Ang resulta, nasira yung panel niya kasi wala palang diode sa loob nito. Ito merong 3 diode that serve as bypass diode kung yung voltahe mula sa ating baterya ay hindi papasok dito dahil sa diode. Kaya, the same store ang binilhan ko nito. I tag this product in this video para doon kayo makabili sa store nito. Buying through the link here earns a small commission for this channel. That helps. Ang aking River 3 Plus power station ay merong hanggang 220 watts solar input power. Tama na sana itong isang panel, ngunit ang panel na ito ay ni minsan di nakaabot ng 200 watts. Hanggang 145 watts lang ang kaya nito. At most of the time, nasa around 100 watts lang. Palagi akong kinakapos, lalo na kung mataas ang aking load. Kung naka-on yung PC, yan, aabot ng more than 200 watts yung consumption ko, yung load ko. At start up ng computer, abot siya ng about 300 watts. After an hour of using the PC, from 76%, nasa 31% na lang yung state of charge ng ating baterya. Although ang ating panel still producing more than 100 watts, pero ang consumption naman, yung load natin is umabot ng over 200. It's because ang PC natin ay nasa about 150. So, you could just imagine na maubos agad in an hour yung, more than an hour yung baterya ng power station kasi malit pa lang yung ating solar power generation. So, kailangan ko talaga magdagdag ng second panel. So I decided na bibili ng the same panel para aabot doon sa maximum na solar input. Pero ang tanong, di kaya susubra ang voltahe ng dalawang panel doon sa maximum input ng power station na 51 volts?
Ang open circuit voltage ng panel ay 24.08 volts, minsan sa actual measurement aabot ng 25 volts. Kung ang dalawang panels ay i-series connect natin, more or less nasa 50 volts yung VOC niya. Kung thinking boot lang, ilampas na to sa maximum ng power station na 51 volts. Meron tayong tinatawag na solar power surge, so kailangan merong allowance tayo. Kung i-parallel connection natin ang dalawang panels, nasa 25 volts lang ang VOC ng dalawa. Ngunit times 2 naman ang short circuit current na 10.72 amperes. So magiging 21.44 amperes. Based sa aking measurement ng distance ng panel sa bubong to the power station, lalabas na gagamit ako at least number 8 na PV cable. Ang existing cable ko ay nasa number 10 lang. Mahal ang cable pang solar. So, i-rule out ko na ang parallel connection. May option pa naman tayo. Kasi pag i-connect na natin ang panel sa load, ang kanyang open circuit voltage ay babagsak at magiging 19.69 volts na lang. Ito na ang kanyang voltage at maximum power or VMP. Ang VMP ay ang actual working voltage. So, 19.69 times 2 kung series connection, nasa around 40 volts lang. May allowance na tayo na 11 volts. Yung number 10 cable ko ay enough na yon kasi mananatili ang short circuit current sa 10.72 amperes at ang current at maximum power or IMP ay nasa 10.21 amperes din. Bumili na rin ako ng isang pair ng male and female solar cable Y connector from PowerMR. This is IP67 rated and it's also 30 amperes ang kanyang rated current and ang rated voltage niya is 1000 volts DC. This orange cable ng Y connector is the positive and this black is for the negative. Tinawag to na Y connector kasi formang Y, di ba? MC4 ang mga connectors nito. Ang kable nito ay 4 mm squared or number 12 AWG. Kung ilagay natin ang mga connectors dito sa panel, ang mangyayari, itong positive dito sa positive. Ang positive terminal ng panel, kung nakaharap ka sa panel, nasa right side ito, positive. Ang negative is nasa left natin. Ang positive, trace natin, this one. So, ito ang positive at may marka dito na may ring dito na red, it means positive siya. So, yung isang terminal connector ng Y, lagay natin dito. Yung isa naman, para doon sa second panel natin, sa positive terminal ng second panel. Ito kung nakaparallel ang ating connection. Then, ito naman, dito is ang negative. At ito naman ay para sa negative terminal ng second panel. Yan pag ang ating connection ay nakaparallel ang dalawang panels. Since series ang connection na gagawin natin para sa ating dalawang panels, so di na natin kailangan itong Y connectors. Diretso na tayo. Itong positive ito, i-connect natin sa ating main cable na positive. At itong isang negative ay i-connect natin doon sa positive terminal ng second panel. Ang negative terminal ng second panel ay ilagay natin doon sa negative cable ng ating main line. So, in the meantime, nabibili pa ako ng another set of mounting bracket. Dito muna itong ating second panel. Later on, kung meron na akong bagong bracket, dito ko ilagay. So, magkitabi na siya dito sa ating first na panel. Ganoon din ang forma, naka-ray siya. Pareho siya ng orientation, pareho ng inclination angle para yung ating MPPT sa ating power station hindi malilito. Hindi ba confuse sa data from the two panels. Sa ngayon, ito, check natin kung ano ang resulta. Baka ma-confuse yung ating power station kasi ito nakapat tulad ng dati, pareho dito, una dito ko nilagay. Ngayon, yung isa naka-bracket, naka-incline, facing south, ito facing north. So again, as I explained in the previous video, na talagang mas advantage ito. Kung saan yung araw, doon haharap ang ating panel.
medyo makulimlim ang araw. It's cloudy. Pero meron pa rin kunting init. Test lang natin ang kanyang voltahe, yung VOC niya. I hope mababasa natin dito. Nasa 22.98. Medyo mababa talaga siya kasi dapat ang VOC nito is 24 plus, almost 25 volts. Sa ngayon is nasa about 23 lang, 22.99. Kasi hindi kasi okay. Now, unahin natin, ang gagawin natin is i-connect natin in series muna itong dalawa at babasahin natin ang kanyang voltahe. Ang kanyang andito yung ano niya, VOC sa dalawa. It's 47 4.34. Naglalaro siya up and down. Again, makulimlim ang panahon. So cloudy. So hindi to ang ating pinaka-maximum na makukuha from the two panels. This is VOC, so may chance pa itong bababa ito. Pag nasaksak natin to sa ating power station. Naka-disconnect ngayon ang ating solar panel sa ating power station. Makikita dito sa EcoFlow na nasa zero ang input niya. I don't know kung mabasa nyo. Magbadili. Maliwanag kasi dito eh. Hindi ko maklaro yung screen. Okay. So nasa zero ngayon ang ating input while ating output is nasa 90. Okay. So i-connect natin yung kable doon. So ito na. Tingnan natin. Malakas oh. Nasa 90, 100 na. Lumampas sa 100 ang ating readings despite na medyo makulimlim. Sumakyat siya sa 90 to more than 100, about 110. So, okay. Ay, maaga pa. It's actually 10 o'clock na. Supposedly, at this time, yung isa lang ginagamit natin na solar panel, yung may bracket is nasa ano na siya, nasa 145. Ito ngayon 109 kasi makulimlim. But sige lang, observe natin. We can just go back up here para makita na makita natin or ma-measure natin or ma-change natin ang location. But for the meantime, ito lang talaga ang setup niya. Hindi ko ito mababago for now. So I tried connecting the two panels into parallel. Yan ang readings ng kanyang VOC ngayon. Nasa 23.70 plus siya. So, isaksak na din. Try natin saksak sa ating power station kung anong resulta. Titingnan natin ang ating app. I-monitor natin. Yung readings niya, I hope mababasa nyo, nasa 120 plus. So medyo malakas, no? Mukhang mas maganda ang parallel kaysa series. Umabot pa nga ng 140 oh. Pero obserbahan lang natin muna ang ating kable kasi yung kable natin is number 10 lang. The ideal is at least number 8 for this distance ng panel from the power station. Tingnan nyo kung mabasa nyo dyan, umabot na siya ng 198 watts. 199 na ngayon. So first time ako nakakuha nito. Ito 200 na, 200 plus na. Kasi uminit na eh. You see that? 205. Pero I don't know kung ano voltahe niya. Check natin ang voltahe. Pero I still believe na ang voltahe niyan is hindi lampas talaga sa ating maximum input voltage ng ating solar input. Kasi yung ating power station is hanggang 51 volts yun. Okay, di ba? As I explained earlier. Sabi ng EcoFlow, kung full 220 watts na solar panel gagamitin pag-charge itong River 3 Plus power station, aabot lang sa 1.5 hours ang charging time to reach 100%. Kung hindi, ginagamit ang power station o walang load. But in my case, ginagamit natin ang power station while naka-charge at yung load niya ay at least 100 watts. Nagsimula tayo maglagay ng dalawang panels kaninang alas 10 ng umaga. That was the time na nakaabot tayo ng over 200 watts. Dahil makulimlim o hindi consistent ang araw, bumagsak sa 160 watts simula kaninang alas 11 or 11 a.m. But
this is already higher kumpara natin nung isang panel pa lang na naka-flat lang sa bubong. Average lang yun ng 100 watts sa pinakamataas, while average ng 140 watts naman nang nilagyan na natin ng bracket. So ngayon, dalawang panels na, isa naka-bracket facing south at isa naka-flat sa bubong facing north. So alauna na ng hapon, nasa more than 170 watts siya ulit. Expect natin na slowly bababa yan kasi papunta ng hapon. After 4 hours, check natin ang kable natin kung uminit ba. Positive, negative, wala. Malamig pa sa patay. So, kayang-kaya ng kable natin. After all, series or parallel connection is largely dependent on individual situation. Kung ang lugar niyo ay open area at consistent na merong init na araw the whole day, then you can go for a series connection. But again, you have to consider the maximum input voltage ng iyong power station. Kung katulad ko, kahit na nasa open area ako, pero yung araw naman ay hindi consistent buong araw, bigla lang mag-thunderstorm, so makulimlim yung panahon, cloudy siya, yung araw sa buong araw ay hindi siya ganoon ka-consistent ng init, then you can go for parallel connection. Kasi sa parallel connection, lalo na kung may shade, pag natabunan yung isang panel, yung ibang panel ay tatrabaho pa. So nakaya rin ng aking kable kahit hindi siya yung ideal size niya, hindi naman siya uminit after 4 hours of operation. So finally, I decided na ang gagawin kong connection ay ito na, parallel connection. And soon, itong panel ko na naka-flat lang dito sa bubong, ita-transfer ko dito sa gilid, side by side with this first panel na merong bracket. Kung may katanungan kayo or experience regarding the setup na katulad ko, pakilagay dyan sa baba. And don't forget to subscribe. Salamat, bye.